Mima ko, share ko lang din sa inyo, kahit dito naman sa hospital namin guys, dun sa papel na binibigay or dun sa reseta, wala nakalagay na diagnosis. Ewan ko din sa Rosario Maclang Bautista. Sige, tatry ko yan tanungin pag ako'y napunta dun, kung bakit nga ba walang diagnosis na nilalagay dun sa mga reseta natin. Kasi, ma-share ko lang sa inyo, yung anak ko sa National Children, kapag nagpapacheck up kami dun, halimbawa may tonsillitis yung anak ko, or nagka-tonsillitis yung anak ko, doon sa may pinaka-reseta niya, may nakalagay doon na diagnosis. Doon, nakalagay yung tonsillitis. Sa akin, walang ganon. Parang, dito sa pinagpapacheck-upan ko, ang nakalagay lang yung pangalan ko, date, tapos pangalan ng doktor, tapos ilalagay lang nila yung pinaka-reseta. Pero, paano ko nga ba nalaban na meron akong hyperthyroidism? So, una muna dyan mga mare ko, may share ko lang din sa inyo. Maliban sa hyperthyroidism, meron din akong adenomyosis. Adenomyosis ko, paano nalaman? Nag-undergo ako ng TVS, and doon sa TVS result ko na yon is meron na, or naka-input doon na meron akong doon sa may result na yun, meron akong adenomyosis. And doon naman sa pagkakaroon ko ng hyperthyroidism, paano ako na-diagnose ng hyperthyroidism? Gumawa nga ako, diba, ng thyroid function test. Tapos nakita doon sa result na meron akong hyperthyroidism. Tapos, alam nyo ba, maliban doon sa dalawang sakit na yun, meron din akong GERD. So, saan ako nagpapacheck up? Sa gastro. So, nung binigyan din ako reseta doon, wala din diagnosis. Not until nagtanong ako doon sa doctor ko. Sabi ko, Doc, ano po talaga yung diagnosis ko? Kasi nag-whole abdomen din ako doon, guys. And wala naman nakalagay dun sa whole abdomen ko na, ito yung ano ko, ito yung diagnosis ko. So, nagtanong na lang din ako sa doktor. Sabi ko, Doc, ano po ba yung diagnosis ko? May GERD po ba ako? Parang gano'n. Kasi parang, ang tagal kasi nung scheduling nung whole abdomen namin. So, medyo magtataka ka na, ganyan. And then, tinanong ko siya, sabi ng doktor, yes, meron kang GERD. So, ito yung mga bawal sa'yo, ganyan-ganyan. So, kung ganyan yung case mo, walang sinabi sa'yo, pwede mo tignan yung, yung blood test mo, kung ano yung nakalagay doon, kung may naka-input, doon mo malalaman. Pero kung wala naka-input, mas maganda magtanong ka sa doktor mo para meron kang idea. Kasi, sila yung magsasabi talaga kung ano ba talaga yung sakit mo. Ako kasi talaga, nasanay din kasi talaga ako na, meron ng, doon sa anak ko, sa National Children, may nakalagay ng diagnosis. Pero huwag ka mag-alala, tatanong ko din yan sa, sa Rosario Maclang, ba't wala silang diagnosis? And kapag sinungitan ka ng doktor, pwede ka naman tumawag sa 888. Medyo mahirap lang tumawag sa kanila, and pwede ka naman mag-report para pag sinungitan ka ng doktor, kasi ako nasungitan na rin ako ng doktor before, sabi, pasyente ka lang, doktor ako. Ayan. So, nireport ko siya. So, ganun, pwede naman ganun magtanong ka. Pero pagka mabait naman yung doktor mo, kasi minsan meron din mga hindi mabait na doktor. Ako meron ng sumigaw na doktor sa akin before, pero na-complain ko naman siya, and nag-okay naman. Nakukuha lang sa sorry. Ba't kaya ganun sila, no? So, ayun, Mima ko, magtanong ka na lang sa doktor mo. Ask mo na lang siya kung sasagutin or hindi. Yan ang hindi natin alam.